Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Sa ulo ng mga balita. Report sa umano'y illegal drug trade sa Jubilibid Prisons, ilalabas na ng House Committee on Justice. Prosekusyon sa umano'y mga sangkot sa issue, hindi kasama sa rekomendasyon. Proseso ng deportasyon kay Kerwin Espinosa isinasaayos na matapos itong maaresto sa Abu Dhabi kaninang madaling araw. Mga lugar na sakop ng suspensyon ng window hours, nadagdagan pa. Implementasyon ng number coding scheme, palalawigin. Mahigit 2 bilyong pisong halaga ng mga pananim at ari-arian na pinsala ng Bagyong Karen. Paparating na Bagyong Lawin, pinaghahandaan na rin ng NDRRMC. Trade and investment at kooperasyon para sa isang drug-free ASEAN. Inalakay sa bilateral meeting nila Pangulong Rodrigo Duterte at Sultan Hassan Al Bolkiah sa Brunei. BOC Transformers na panatili ang malinis na record matapos talunin sa overtime ang PNP responders noong linggo. MMDA Black Wolves at GSI Spirits nasungkit ang mahalagang panalo sa first round eliminations ng UNTV Cup Season 5. Una sa ating mga balita. Bondihan ng UNTV News and Rescue Team ang 5 magkakahiwalay na aksidente sa motorsiklo sa Naga, Baguio at Cebu City. Ito ang balita ni Marlon Abique. Tinulungan ng UNTV News and Rescue Team si Eric Cabral matapos maaksidente sa motorsiklo sa kasagsagan ng pananalasa ng Bagyong Karen noong Sabado sa Barangay del Rosario, Naga City. Matapos malapatan ng first aid ang mga gasgas sa braso at kamay ay tumanggi nang magpahatid sa ospital si Cabral. Kasagsagan rin ng pananalasa ng bagyo nang maaksidente sa motorsiklo si John Ray Sarangaya sa Marcos Highway alas 2 ng madaling araw noong Sabado. Nagulat na lang siya dun sa sa may putik na nakita niya. Tapos hindi niya na nakontrol, bigla na siya sa mempla. Inihatid ng UNTV News and Rescue Team si Sarangaya sa Baguio General Hospital matapos bigyan ng first aid. Kinailangan namang lagyan ng splint ang kaliwang tuhod ng motorcycle rider na si Stephen Tapulado nang maaksidente sa motorsiklo sa Looc, Mandawi City noong weekend. Agad isinugod sa ospital si Tapulado matapos bigyan ng paunang lunas ng UNTV News and Rescue Team. Galos sa braso at sakong naman ang tinamo ng rider na si Severiano Lariosa nang bumangga ang minamanehong motorsiklo sa kasalubong na multicab sa Osmeña Street, Cebu City noong Sabado. Matapos malapatan ng first aid ay tumanggi nang magpahatid sa ospital si Lariosa. Sa isang sports utility vehicle naman bumangga ang motorsiklo na minamaneho ni Arnelito Padillo sa South Road Properties, Cebu City kahapon. Matapos bigyan ng first aid ng UNTV News and Rescue Team ang mga sugat sa noo at mukha, ay dinala na ng Talisay Rescue ang biktima sa pinakamalapit na ospital. Marlon Abique, UNTV News and Rescue, Philippines. Tinulungan din ng UNTV News and Rescue Team ang tricycle driver na aksidente sa Bacolod City at motorcycle rider na bumangga naman sa isang taxi sa Cagayan de Oro City. Ito ang balita ni Bernard Dadis. Wasak ang unahang bahagi ng motorsiklo na ito ng datnan ng UNTV News and Rescue Team sa Barangay Tablon, Cagayan de Oro City kaninang madaling araw. Sa di kalayuan naman ay nakahandusay ang driver nito na si Jeremiah Daniel na iniinda ang pananakit ng tiyan matapos tumilapon nang bumangga ang minamanehong motorsiklo sa Center Island. Kaagad na nilapatan ng pangunang lunas ng UNTV News and Rescue Team ang mga sugat at posibleng bali sa kaliwang binti ni Daniel at saka inihatid sa Northern Mindanao Medical Center.
Nagtamo naman ng mga gasgas sa kaliwang paa at kanang braso ang tricycle driver na si RJ Torres matapos bumangga sa isang taxi sa kahabaan ng Araneta Street, Bacolod City noong Biyernes ng gabi. Matapos bigyan ng first aid ng UNTV News and Rescue Team si Torres ay dinala na ito ng mga otoridad sa presinto para sa investigasyon sa nangyaring aksidente. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue, Philippines. Naaresto na ng Abu Dhabi Police ang umano'y mailap na drug lord ng Eastern Visayas na si Kerwin Espinosa kaninang madaling araw. Inaasikaso na rin ng PNP Anti-Illegal Drugs Group ang mga dokumento nito upang agad maipadeport sa Pilipinas. Ito ang balita ni Leia Ilagan. Hawak na ng Abu Dhabi Police at ng pinuno ng PNP Anti-Illegal Drugs Group ang drug lord ng Eastern Visayas na si Kerwin Espinosa. Ayon kay PNP Chief Police Director General Ronald Bato de la Rosa, alas 2 ng madaling araw kanina, oras dito sa Pilipinas nang maaresto si Kerwin. Pumunta siya doon sa mga travel agency kung nagpapatulong kung paano extend yung kanyang stay doon. Doon nalaman na mga trabahante doon sa building na yon, yung travel agency. Si Kerwin ay may standing warrant of arrest dahil sa illegal possession of firearms and explosives sa Albuera, Leyte matapos na matagpuan ang mga baril at pampasabog sa kanilang tahanan. Nagpalabas na tayo warrant, pinadala natin through Interpol. Nagbigay ng advice doon sa police ng Abu Dhabi. Kasi naman, kahit na nandoon nauna na doon yung ating team para mag-coordinate through the liaison natin doon. So, sumunod na yung ating Interpol red notice papunta doon para mahuli na kagad. The process of law, it may be slow but it's consistent. Sa kasalukuyan ay inaayos na ng AIDG ang dokumento upang maibalik ng Pilipinas si Kerwin sa lalong madaling panahon. Nauna nang nahuli ng mga otoridad ang tatay ni Kerwin na si Albuera Leyte Mayor Rolando Espinosa Sr. noong October 5 dahil na rin sa illegal na droga at illegal possession of firearms and explosives. Leia Ilagan, UNTV News and Rescue, Camp Crame. Bago pa man maaresto, kaninang madaling araw ay halos isang buwan ring minanmanan ng Abu Dhabi Police ang mga galaw ni Kerwin Espinosa. Ayon kay Philippine Ambassador to Abu Dhabi Constancio Vigno, pumasok sa Abu Dhabi si Kerwin bandang ikalawa o ikatlong linggo ng Setyembre mula sa Hong Kong. Natunugan agad ito ng Abu Dhabi Police dahil sa inilabas na red notice ng International Police o Interpol matapos hingin ng Philippine National Police o PNP ang tulong nito sa pagtugis kay Espinosa. Binuntutan ng mga pulis si Kerwin hanggang sa mahuli ito bandang alas 10 kagabi sa tinutuluyang apartment sa pamamagitan ng tip mula sa isang Pilipino na malapit sa tinitirhan ni Kerwin. Sa ngayon ay nasa kustodiya na ng Ministry of Interior si Espinosa. Ayon sa Philippine Embassy, depende pa rin ang deportasyon kay Kerwin sa bilis ng investigasyon na gagawin ng Abu Dhabi Police sa big-time drug lord at maging sa mga tumulong o kumanlong dito upang makarating sa Abu Dhabi. Hindi isasama ng House Committee on Justice sa kanilang report ang rekomendasyon na sampahan ng reklamo ang mga sangkot sa umano'y illegal drug trade sa New Bilibid prisons. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Pinabulaanan ng chairman ng House Committee on Justice ang lumabas na balita hinggil sa umano'y laman ng draft ng committee report ng kanilang investigasyon sa illegal drug trade sa New Bilibid prisons. I just would like to have a clarification from the chair on that statement that there was no evidence against De Lima. I did not utter those words. I did not give any statement to any media on that particular point. Binigyan diin ni Umali na hindi sila magre-rekomenda ng prosecution laban sa umano'y mga sangkot sa kalakalan ng droga sa pambansang kulungan, kabilang na si Senator Laila De Lima. Yung link ni De Lima ay lahat yun ay sinabi ng lahat ng mga witnesses. Di ba? Yung nag-deliver, etc. etc. Wala namang nag-rebut nun, walang nag-controvert nun. So, perhaps it will not be difficult to answer that.
Kahit natapos ang pagdinig ng komite, patuloy pa ring pinahanap ng lower house ang dating driver ni De Lima na si Ronnie Dayan na itinuturong direkta umanong tumanggap ng drug money para sa senatorial campaign ng dating Department of Justice Secretary. Ipapaubayan na lamang ng lower house sa DOJ ang investigasyon sa NBP illegal drug trade upang masampahan na ng kaukulang reklamo ang mga sangkot dito. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Wala namang nakikitang sapat na dahilan sa ngayon ng Office of the Ombudsman upang simulan ang investigasyon laban kay Senator Leila De Lima. Ito ang balita ni Monok Son. Hindi magsasagawa ng motu proprio investigation ang Office of the Ombudsman laban kay Senator Leila De Lima. Katwiran ni Ombudsman Conchita Carpio Morales, wala pang basihan upang gawin ito sa ngayon dahil pawang alegasyon lamang ang ipinupukol sa senadora. It's not going to happen because lahat naman allegations itong mga ito wala pa namang lead talaga na that would prompt us to initiate our investigation. Sa ngayon ay dalawa na ang reklamong isinampa sa Department of Justice laban kay Senator De Lima dahil sa umano'y pagkakasangkot nito sa illegal drug trade. Kapag natapos ang investigasyon ng binuong DOJ panel ay saka pa lamang ito isusumite sa tanggapan ni Morales. Kamakailan ay naghain rin ng reklamo laban kay De Lima ang Chief of Police ng Albuera Leyte sa Ombudsman Visayas. Ngunit hanggang ngayon ay hindi pa ito nakakarating sa kanyang tanggapan. Samantala, wala pa rin isasampang kaso ang Ombudsman sa 5 PNP generals na sangkot sa drug trade hanggat hindi natatapos ang ginagawang investigasyon ng Philippine National Police. Wala pa because the police people had been tasked to conduct their own investigations, and it's just going to be an exercise in futility if we ourselves initiate also conducting because galing rin sa police ang facts na mangyayari. Sa ngayon ay nagsasagawa ng lifestyle check ang Ombudsman sa 5 PNP generals na dawit sa drug trade. Mon Hokson, UNTV News and Rescue, Pasig City. Susunod sa ito ang balita. Balikbayan boxes hindi na maaaring buksan ng basta-basta ng customs inspectors. Two-way trade and investment at kooperasyon para sa isang drug-free ASEAN. Inalakay sa bilateral meeting nila Pangulong Rodrigo Duterte at Sultan Hassanal Bolkiah sa Brunei. Incumbent barangay officials hindi pa tiyak kung mananatili o papalitan sa pwesto matapos ipagpaliban ng eleksyon ngayong taon ayon sa Malacanang. Nangangailangan pa ng karagdagang araw ang Senate Committee on Justice and Human Rights sa pagkumpleto ng ulat nito hinggil sa umunoy kaso ng extrajudicial killing sa bansa. Samantala, hindi naman magiging bahagi ng report ang pagpapanagot kay Pangulong Rodrigo Duterte hinggil sa mga naturang kaso ng pagpatay. Ito ang balita ni Joyce Balancio. Hindi pa mailalabas ng Senate Committee on Justice and Human Rights ang kanilang report matapos ang 6 na pagdinig sa mga umunay kaso ng extrajudicial killing sa bansa. Ayon kay Senator Richard Gordon na chairman ng komite, kailangan pa nila ng karagdagang araw para pagpulungan ang lalamanin ng report. So we have finished the first draft. We'll talk about it right now. Kain lang kami sandali and we'll go over the first draft. Tapos na yon. And we'll go with the second draft siguro and hopefully as early as tomorrow and as late as Wednesday. Inihayag naman ni Senator Gordon na hindi magiging bahagi ng report ang umunay magiging pananagutan ni President Rodrigo Duterte sa mga nangyayaring kaliwat ka ng pagpatay sa bansa. Aniya wala silang nakalap na ebidensya na totoo ang Davao Death Squad at ang pag-uugnay sa Pangulo sa mga manay kaso ng extrajudicial killings. The fact that sinasabi ng Presidente kalaban natin ang drugs, the fact na tinanggal niya yung maskara ng 5 general, that opened the dam na barilin yung mga konektado sila na pulis sa mga drugs. Naniniwala ako maraming pulis na involved dyan. Pero is that state sponsored? No. Sila mismo gumagalaw.
Dagdag pa ni Gordon, ayaw niyang mabahiran ang imahe ng Pangulo sa international community. Bagaman hindi na nila anya sinama ang testimonya ni Edgar Matubato sa committee report, rerekomendahan naman nila itong kasuhan ng perjury dahil sa paiba-iba nitong testimonya at murder dahil sa mga inamin niyang pagpatay. Ayon naman kay Senator Laila De Lima, walang basihan ang pagsasampa ng kaso kay Matubato. Yung perjury, I don't think merong ganong magiging magandang batayan for perjury. Kasi the guy says na totoo yung mga sinasabi niya. And then meron bang contrary evidence? Dapat inanya pakinggan muna ng komite ang lahat ng testimonya ng mga testigo ng Commission on Human Rights bago gumawa ng konklusyon sa kanilang report. To me, it's still premature. Kasi bakit hindi na papakinggan yung mga other CHR witnesses? So, any conclusion that the killings are not state-sponsored, to me, would also be premature. Samantala, ayon naman kay Gordon, lalamanin din ng committee report ang rekomendasyon sa mga maaring ipasang batas upang mas madaling makasuhan ang mga abusadong pulis at mas mapabilis ang pag-iimbestiga sa mga kaso ng pagpatay. Joyce Balancio, UNTV News and Rescue, Senate of the Philippines. Nagkakampo sa harapan ng Supreme Court ang mga taga-suporta ng pamilya Marcos upang mag-abang sa ilalabas na desisyon sa Marcos burial cases bukas. Ito ang balita ni Roderick Mendoza. Kasama si Ilocos Norte Governor Aimee Marcos ng mga Marcos supporters upang mag-abang at manawagan sa Korte Suprema kaugnay ng paglilipat ng labi ni dating Pangulong Ferdinand Marcos sa libingan ng mga bayani. Kaya kami ay magvivigil buong gabi hanggang sa botohan bukas at magdadasal ng puspusan at matindi. Hangad-anya nila na matapos na ang isyu at matuloy na ang libing para sa pambansang paghilom at pagkakaisa. Malaking bagay nila ang pagbisita sa Ilocos ni Pangulong Duterte na nagsabing suportado niya ang pagpapalibing kay Marcos. At nabigyan kami ng lakas ng loob nung sinabi niya na talagang eto na. Sa akin bilang abogado dapat sundan ang batas, maliwanag ang batas. 6 na mga petisyon laban sa Marcos burial ang nakabinbin ngayon sa Korte Suprema. Tutol dito ang mga petitioner dahil hindi nila dapat parangalan at ituring na bayani ang isang diktador at human rights violator. Nakatakdang magtapos bukas ang status quo ante order na pumipigil sa pagpapalibing kay Marcos. Kaya't inaasahang tatalakayin ang kaso sa anbang sesyon ng Korte Suprema bukas ng umaga. Roderick Mendoza, UNTV News and Rescue, Manila. Magpapatupad ang Bureau of Customs o BOC ng Non-Intrusive Inspection Policy o patakaran sa hindi pagbubukas ng basta-basta sa balikbayan boxes bilang bahagi ng pagpapaigting sa kampanya laban sa korupsyon. Ito ang balita ni Aiko Miguel. Ayaw nang maulit ng Bureau of Customs ang nangyari noong 1 taon kung saan marami ang nagreklamo ng matuklasan na nabuksan ang kanilang balikbayan boxes bago pa ito makarating sa kanilang pinadalhan. Bunsod nito, sinimulan nang ipatupad ng BOC ang non-intrusive inspection kung saan hindi na maaaring basta buksan ng customs inspector ang mga kahon. Dadaan na lang muna ito sa mga scanner at kapag may nakitang kahina-hinalang laman ay saka ito maaaring i-physical search ng mga tauhan ng customs. May witness tayong third party, naka-video po yan bago siya bubuksan para makita kung ano nilalaman ito. Kaugnay nito, magdaragdag pa ang BOC ng mga scanner upang mapabilis ang proseso, lalo na ngayong holiday season kung saan inaasahang dadagsa ang magpapadala ng balikbayan boxes. 10 more additional reports para mas mabilis magdadagdag. We need to add para there will be no undue delays in the processes. Layon din ng BOC na maibalik ang tiwala ng publiko sa ahensya, kaya't patuloy silang gumagawa ng mga hakbang upang malinis ang ahensya. Paalala naman ng BOC sa mga OFW na tiyakin ring magpadala lamang sa mga lehitimong forwarder upang agad maaksyonan sakaling na delay ng ilang panahon mula sa nakatakdang delivery date ng balikbayan box. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Bureau of Customs.
Hindi naman sinang-ayuna ng chairman ng House Committee on Ways and Means ang panukalang tuluyang pag-aalis ng VAT exemption ng mga senior citizen. Sa halip ay iminungkahi nito na higpitan na lamang ang guidelines sa VAT exemptions. Ito ang balita ni Aga Kaakbay. Patuloy pa rin na pinag-aaralan ng Committee on Ways and Means ng mababang kapulungan ng Kongreso ang pag-aalis ng VAT exemption ng mga senior citizen. Ang pinaka-main improvement na gusto nating i-propose is efficiency measures in the package. Ang kritik kasi ng ibang mga kasama natin dito sa Kongreso ay kailangan kumpleto ang tax reform package na maging mas efficient ang collection ng BIR. Ayon kay Congressman Carlo Cua, nasa 6 to 10 billion lang naman ang itataas ng revenue kapag aalisin sa VAT exemption ang mga senior citizen at mga person with disability. Kaya panukala ng mambabatas na mas higpitan na lamang ang guidelines sa VAT exemptions. So ang ating pinakiusap sa kanila, kung ganun din lang naman kalit at tatanggalan natin ng privilege ang ating mga senior citizens and persons with disabilities, can we explore working with the legislature, between the legislature and the DOF, kung paano kami makakatulong maging mas tighter yung regime ng exemptions on senior citizens. Nakapaloob sa panukalang tax package ng administrasyon ang pagtataas ng excise tax sa mga produktong petrolyo at maging ang pagbababa sa personal income tax rate sa 25%. Inaasahan ang usapin tungkol sa pag-aalis ng tax exemption ng mga senior citizen at person with disability ay dadaan sa masusing debate bago makapasa sa lower house. Aga Kaakbay, UNTV News and Rescue, House of Representatives. Kaharap sa isang bilateral meeting kanina sina Pangulong Rodrigo Duterte at Sultan Haji Hassanal Bolkiah upang talakayin ang pagkakaroon ng drug-free ASEAN at two-way trade and investment ng Pilipinas at Brunei. Ngunit bago ang pulong, binisita muna ng Pangulo ang Filipino community doon upang ibahagi ang ipinatutupad na kampanya ng administrasyon. Ito ang balita ni Joan Ano. Tiniyak ni Pangulong Rodrigo Duterte na magpapatuloy ang kanyang maigting na kampanya kontra iligal na droga sa Pilipinas. Sa kanyang pagharap sa Filipino community sa Indoor Stadium Hassanal Bolkiah National Sports Complex, iginiit ng Pangulo na hindi siya magpapatinag sa mga batikos ng iba't ibang grupo maging ng ilang world leaders. Why am I here? I am here because I love my country and I love the Filipino people. Kaya ganon, do not destroy my country because I will kill you. Maliban sa iligal na droga, tiniyak din ng Pangulo ang pagsugpo sa katiwalian sa bansa. I give you my word. I give you my honor. Talagang malinis itong gobyerno to. Matapos ang pagbisita sa Filipino community ay hinarap naman ni Pangulong Duterte kaninang hapon si Sultan Haji Hassanal Bolkiah sa official residence nito sa Istana Nurul Iman. Napag-usapan sa bilateral meeting ng dalawang Pangulo ang two-way trade and investment at ang pagtutulungan ng dalawang bansa para makamit ang drug-free ASEAN. Pagkatapos ng working visit sa Brunei ay agad tutulak patungong China si Pangulong Duterte bukas kung saan ilang mahahalagang kasunduan ang inaasahang malalagdaan. Kabilang na dito ang fisheries cooperation ng Pilipinas at China bilang bahagi ng resolusyon sa maritime dispute sa West Philippine Sea. Joan Nano, UNTV News and Rescue, Philippines. Hindi pa nakatitiyak ang Malacanang kung ipahihintulot ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pananatili o pagpapalit sa pwesto ng mga kasalukuyang opisyal ng barangay ngayong ipinagpaliban na ang barangay at sangguniang kabataan elections. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Makailang ulit ipinahayag ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang mga talumpati ang nais nitong pagpapatigil sa nakatakdang barangay at sangguniang kabataan elections noong October 31, 2016. Ito ay upang maiwasan ang pagkakaluklok ng mga opisyal sa barangay na may kinalaman sa operasyon ng iligal na droga, lalo na at libu-libong barangay captain ang sangkot dito, batay na rin sa intelligence report na natanggap ng Pangulo. Sa ngayon, hinihintay na lamang ang lagda ni Pangulong Duterte sa executive order upang opisyal na ideklara ang naturang barangay elections postponement.
Ayon sa Malacanang, ito na lamang ang kulang at posibleng pirmahan ng Pangulo pagbalik niya mula sa state visit sa China. That's already all part of the. I think it's already in the pipeline. The signing of the postponement. It's already in the pipeline. Gayunman, hindi pa nakakatiyak ang Malacanang kung pahihintulutan din ng Pangulong mai-extend ang chairmanship ng mga kasalukuyang nakaupo sa barangay o magtatalaga ng officer in charge. That's something that we need to check with the ES. Okay, if it's going to be holdover or will be or new appointees. Okay. Base sa House Bill 3504 na pinagtibay ng mababang kapulungan ng Kongreso noong nakalipas na buwan. Sa ika-4 na ng Lunes ng October 2017, inilipat ang pagdaraos ng susunod na barangay at SK elections. Nakasaad din dito ang pagbibigay ng term extension sa mga kasalukuyang nakaupong barangay officials dahil sa postponement ng eleksyong pang-barangay ngayong taon. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue, Malacanang. Ano ang mga balita ang atong gitutukan gawas sa kauluhan? Magpadala og grupo ang Central Office sa Department of Health ngadto sa Bacolod City aron masuta ang hinungdan nganong nagdaot ang pamati sa 90 ka magtutungha sa dakbayan. Kini mao ang balita ni Lalaine Moreno. Yara pa hasta subong sa nagkalain-lain nga ospital sa Bacolod City ang masobra sa 90 ka mga estudyante sa Handumanan Elementary School 1 pagkatapos makabatsyag sang pagsakit sa tiyan, paglupot kag pagpalanuka. Una na nga gineklarar sa City Health Office ang Food and Waterborne Diseases Outbreak sa Barangay Handumanan kaangot sa insidente nga ginaaligar naghalin sa mahigko nga pagkaon nga nabakal sa gwa kag sa sulod sang eskwelahan. Sa inisyal nga resulta sang pagpangusisa, positibo sa ameba ang pagkaon kag tubig nga nakaon sa mga bata. Apang suno sa DOH, hindi pa nila matumod ang matuod nga ginhalinan sang pagmalasakit sa mga kabataan bangod may mga bakterya nga nagalutaw lamang pagkatapos sang pila ka adlaw ukon semana. May mga special test pakita nga obrahon out of the ano nga hindi ma-detect sang laboratory diri, so that is why we will be sending specimens sa RITM kaya mo na siyang aton nga National Referral Laboratory. Ginalauman buwas nga adlaw mag-aabot sa syudad ang 3 ka tinawo sa DOH Central Office agud mausisa ang sample sa mga ginkaon sa mga estudyante. Ginpauntat na ang pabaligya sa mga pagkaon sa kantin hasta sa gwa sa eskwelahan samtang ginapadayon ng investigasyon sa natabo. Nagapabili naman nga suspendido ang klase hasta sa adlaw sang Huwebes. Lalaine Moreno, UNTV Balita kag Rescue, Bacolod City. Nagmahal ang kantidad sa isda sa Masbate human duha ka adlaw nga wala makapangisda ang mga mananagat tungod sa bagyong Karen. Kini mao ang balita ni Jerry Galicia. Sa 120 pesos naging 180 pesos ang preso sa yellowfin tuna. Ang banguro sa dati 80, yan na 100 pesos na ang preso kada kilo. Ang pusit na dati 80 ay 100 pesos man ang kada kilo, kag ang besugo o lagaw 180 na dating 160 kada kilo. Segun sa mga residente, resulta ini sa pagjutay sa supply sa mga isda tungod sa dili pagtugot makalawod sa kadagatan ang mga tagjutay na baruto na pangisda kun malain ang tiyempo. Mga 3 araw busing kasi masyado nga malakas yung panalo busing. Opo busing, ngayon lang. Ngayon lang nakaraan. Kunti lang yung nahuli busing. Ay, maiwat mga sila kay tungod sa kanon, naghali pa lang bagyo. Kaya, yan, wala ganyan sila mga pangisda, kaya hindi pa nakapanglawan ang mga tao. Nagahandom ang mga tindera na magabalik man sa normal ang supply sa isda sa merkado publiko kung mag-ayon na ang tiyempo sa probinsya. Jerry Galicia, UNTV Balita, kag responde, Masbate. Giuyuna na sa konseho sa dakbayan sa Puerto Princesa sa Palawan ang pagpagawas og dugang prangkisa alang sa mga tricycle sa syudad. Kini mao ang balita ni Andy Pagayona. 2,250 special franchise ang ipamimigay ng lokal na pamahalaan ng Puerto Princesa
sa mga kolorum na tricycle na namamasada sa Puerto Princesa City, Palawan. Ito ay matapos apurbahan ng Sangguniang Panglungsod ang karagdagang prangkisa na layong bawasan ang mga namamasadang kolorum na tricycle. Kailangan po nilang gawin ay pumunta po sa ating opisina, dalhin po nila yung kanilang mga ORCR upang makita po natin na yun po ay katibayan na sila po ay may kaukulang papeles ng kanilang mga motorsiklo. Kakibat po noon ay mayroon po tayong ibibigay ng mga ibang requirements upang makumpleto po nila ito sa takdang panahon. Sa kasalukuyan ay may 4,000 na ang bilang ng mga tricycle na may prangkisa dito sa lungsod ng Puerto Princesa. Ayon sa mga tricycle driver, malaking tulong ito sa kanilang hanap buhay. Malaking tulong po ito sa amin. Gaya ko po, isa po akong kulurom na namamasada. Mahirap po pagka kulurom dahil limitado po yung aming napupuntahan. Sa ngayon ay patuloy na tumatanggap ang lokal na pamahalaan ng Puerto Princesa sa mga gustong mag-apply ng special franchise. Andy Pagayona, UNTV News and Rescue, Palawan. O kana ang kinatibukan sa mga balitang Promdi karong gabi. at 20 araw na po ang nakalipas mula nang maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na hinaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan kundi sa lahat ng mga biktima ng karumal-dumal na pamamaslang. Susunod sa ito ang balita. Mga lugar na sakop ng suspensyon ng window hours, nadagdagan pa. Implementasyon ng number coding scheme, palalawigin. Mahigit 2 bilyong pisong halaga ng mga pananim at ari-arian na pinsala ng Bagyong Karen. Paparating na Bagyong Lawin, pinaghahandaan na rin ng NDRRMC. BOC Transformers na panatili ang malinis na record matapos talunin sa overtime ang PNP responders noong linggo. MMDA Black Wolves at GSI Spirits nasungkit ang mahalagang panalo sa first round eliminations ng UNTV Cup Season 5. Nagkasundo na ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA at ang ilang lokal na pamahalaan na dagdagan pa ang mga lugar na sakop ng no window hours policy. Samantala, target din ng MMDA na palawigin pa ang oras ng pagpapatupad ng number coding scheme. Mula sa Elliptical Road sa Quezon City, ito ang balita ni Joan Nano live. Yes, John, magandang gabi. Yes, magandang gabi sa iyo, June. Kaalinsabay nga ng unang araw ng implementasyon ng suspensyon nitong window hours. Kanina nga ay nag-ikot tayo sa ilang bahagi ng EDSA, gayon din dito sa may kahabaan ng EDSA. At inalam nga natin gaano nga ba kahigpit na ipinatupad ng Interagency Council for Traffic o IAC itong no window hours policy para sa lahat ng mga pribadong sasakyan. Nang ipinatupad ngayong araw ng Interagency Council for Traffic o IAC ang mahigpit na implementasyon ng no window hours policy sa number coding scheme para sa mga pribadong sasakyan. Sa ilalim ng bagong polisiya, hindi na maaaring dumaan sa ilang pangunahing lansangan ang mga sasakyan na sakop ng itinakdang number coding scheme simula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Ayon sa MMDA, batay sa isinagawa nilang assessment sa isang linggong dry run, nabawasan ng ilang minuto ang oras ng ibiniyahe ng mga motorista. Bumilis ng 10 minutes yung it used to be 1 hour 27 minutes from Caloocan to Ross Boulevard. So less 10 minutes yan nung Wednesday. Nung Thursday nadagdagan pa no, almost 15. Pero on Friday bumagal ulit to about 12-14 parang.
Muli namang nagpulong kanina ang MMDA at Metro Manila mayors kung saan nagkasundo sila na palawakin pa ang mga lugar na sakop ng no window hours. Bukod sa EDSA, C5, Rojas Boulevard, Alabang Zapote Road, Mandaluyong, Makati at Las Piñas City, sakop na rin ng polisiya ang Radial Road 1 hanggang 10 at sa C1 hanggang C6 Road. Nangangahulugan ito na maging ang mga lungsod ng Valenzuela, Malabon, Caloocan, Navotas at mga lalawigan gaya ng Cavite, Laguna, Rizal at Bulacan ay masasakop na rin ang pagpapatupad ng bagong traffic scheme. Sang-ayon rin ang mga local executive na palawigin pa ang oras ng number coding scheme hanggang alas 8 ng gabi. They are also approving an expanded application of the no window scheme. By the way, yung una pala, inaprubahan nila not 7 to 7 but 7 to 8. Subalit may ilang grupo naman ang tutol sa pagpapatupad ng no window hours. Kaya tayo naglagay ng window hour para pwede mong ma-schedule yung activities mo after the van, between 10 to 3. So, hindi ka gagalaw between 7 to 10, tapos i-schedule mo yung activities mo 10 to 3. No? So, ang palaging tinatanong ng tao, ano ang sasakyan namin as alternative? May offer bang gobyerno na matino na public transport system? Plano ng MMDA na masimulan ang extended hour ng number coding scheme sa susunod na linggo, habang target naman na maipatupad ang no window hours sa iba pang mga lugar sa Nobyembre. June, batay nga sa huling update na ipinadala sa atin ng MMDA kaninang alas 3 ng hapon, nasa 76 na mga pribadong sasakyan ang kanilang nahuli na lumabag nga dito sa no window hours policy. 58 dyan ang kanilang nahuli dyan sa may kahabaan ng EDSA, habang 38 namang mga motorista ang mula sa C5. Samantala, June, silipin naman natin ang lagay ng trapiko sa mga oras na ito. Sa mga babaybay po sa kahabaan ng Commonwealth Avenue eastbound, sa mga papunta po ng Fairview at Batasan, sa mga oras na ito ay nagsisimula na pong mag-build up ang heavy traffic dahil sa pagdagsa ng volume ng mga sasakyan. Habang ang mga motorista naman po na nasa may westbound area sa mga papalabas po ng EDSA Quezon Avenue ay moderate to heavy na rin po ang sitwasyon ng traffic. Puntahan naman po natin ang ilan po sa ating mga live traffic points. Unahin po natin itong area po ng EDSA Guadalupe. Ang mga sasakyan po na manggagaling ng Guadalupe patungo po ng Shaw Boulevard, sa mga oras na ito ay paghandaan na po natin ang mabigat na daloy ng mga sasakyan sa may area po na yan. Habang ang kabilang bahagi naman po ng kalsada sa mga manggagaling po ng Orense patungo po ng Ayala, Makati, sa ngayon ay moderate traffic situation na rin po ang nararanasan ng ating mga commuter sa mga oras na ito. Puntahan naman natin ang southern area ng Metro Manila dito po sa may Baclaran Rojas Boulevard. Sa mga kababayan po natin na babiyahe po patungo ng Manila area, sa ngayon ay light to moderate traffic situation pa po ang kanilang mararanasan sa lugar na yan. Habang sa mga papunta naman po ng Coastal Baclaran, sa mga babiyahe po ng patungo ng Cavite area, sa ngayon ay wala pa po silang masyadong magiging problema dahil maluwag at tuloy-tuloy pa ang daloy ng mga sasakyan. Puntahan naman po natin ang Espanya Blumentritt sa mga kababayan po natin na maglalakbay patungo po ng UST. Sa mga oras na ito ay makakaramdam na po sila ng bahagyang mabagal na daloy ng mga sasakyan. Gayun din po, moderate traffic na rin ang sitwasyon na atin pong mararamdaman sa atin pong mga motorista at mga commuter na papunta naman ng Welcome Rotunda. June, muli nga natin ipinapaalala sa lahat ng ating mga motorista na dahil bukas ay araw ng Martes, bawal po sa mga lansangan ang mga sasakyang may plakang nagtatapos sa 3 at 4 simula alas 7 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Yan muna ating traffic update. Balik sa iyo, June. Maraming salamat, Joanano. Papasok na sa Philippine Area of Responsibility o PAR ang Bagyong Lawin. Alamin natin ang latest sa lagay ng panahon mula kay Ray Pilayo na nasa UNTV Weather Center. Ray, tatama ba sa bansa itong si Lawin?
Magandang gabi, Angela, at sa ating mga kasambahay. Sa mga oras na ito ay halos papasok na itong bagyong si Lawin sa Philippine Air Responsibility at Haima sa kanyang international name. Ayon sa Pag-asa, by Thursday, posibleng tumama yung pinakamata nito dyan sa may air ng Cagayan, dadaan ng Apayao at lalabas ng Ilocos Norte. Ayon din sa Pag-asa, ilang bahagi din sa Northern Luzon ang maaabot ng pinakabahagi ng ulap nitong bagyong si Lawin. Samantalang ang tinitinda niya ng Pag-asa, posibleng lumakas pa itong bagyo at maaaring by Wednesday maramdaman ng mag-umpisa ng maramdaman sa ilang lugar ng ating bansa at maaaring lumabas naman ito ng Philippine Area of Responsibility sa araw naman ng Biyernes. Angela. Sige Ray, ibigay mo na ang magiging lagay ng panahon sa Magdamag. Narito po ang mailagay ng panahon sa mga susunod na oras. Yung po pinakadistansya nitong si Lawin sa kanyang international name ay Haima ay nasa 1,245 kilometers sa silangan po yan ng Legazpi City sa may Albay. Taglay ang lakas ng hangin ng 175 kph. Yung pagbugso naman ay abot na po sa 215 km per hour. Kumikilos po pa west-northwest sa bilis po yan na 24 na kilometro kada oras. Ayon sa Pag-asa, may gale warning pa rin po dahil sa bagyong si Karen na dumaan at indiyan pa rin po sa West Philippine Sea. At mataas po ang mga pag-alon sa may northern at western seaboard ng Northern Luzon at maging sa western seaboard ng Central Luzon. Delikado na po malaot, lalo na yung mga sakyang pangisda at maliit na sakyang pandagat dahil po sa taas ng mga pag-alon. Sa forecast naman po ng Pag-asa, ang area po ng Ilocos Region, Cordillera, Cagayan Valley, Zambales at Bataan, makakaranas pa rin po ng makulimlim na lagay ng panahon at mahina hanggang sa katamtamang pagulan. Ang Metro Manila at nalabing bahagi naman ng Luzon, makakaranas po ng isolated rain showers and thunderstorms. Sa Science Garden sa Quezon City, maaari pong umabot pa rin sa 32 degrees Celsius ang maximum temperature bukas. Gayon din sa Puerto Princesa, mababa pa rin po ang temperatura sa Baguio, 16 to 24 and 33 sa may era po ng Tuigaraw. Sa may era naman po ng Visayas, bahagyang maulap hanggang sa maulap ang pampaborin at makakaranas po ng mga pagulan, pagkidlat at pagkulog. Ang temperatura naman po nagre-range sa Visayas mga 32 to 33 degrees Celsius. Yung Mindanao po, makakaranas din ng fair weather pero may mga chance na magkakaroon po ng isolated rain showers and thunderstorms. Temperature nasa 33 to 34 degrees Celsius, medyo manisangan po dyan sa Metro Davao. Samantala, ang ating pong sunrise, 5:48 a.m. atin naman pong sunset, 5:35 p.m. Yan ang ating ulat panahon. Umulan man po tumaraw, huwag natin kalilimutang pasalamatan ang Diyos na lumana. Balik sa inyo dyan, studio. Maraming salamat Ray Pelayo mula sa UNTV Weather Center. Samantala, umabot sa mahigit 2 bilyong piso ang halaga ng pananim at mga ari-arian ang napinsala ng Bagyong Karen. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Ito ang balita ni Brian De Paz. Malaki ang epekto ng pananalasa ng Bagyong Karen sa probinsya ng Aurora, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga at Tarlac. Sa ulat ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, aabot sa mahigit 2.1 billion pesos ang napinsala sa agrikultura, partikular sa mga palayan. Wala namang naitalang nasawi o nasaktan dahil sa bagyo dahil maraming residente ang agad sumunod sa ipinatupad na preemptive evacuation. Sa ulat ng ahensya, mahigit 8,000 pamilya ang sumunod sa preemptive evacuation, ngunit nasa 5,000 pamilya na lamang ang nananatili ngayon sa evacuation centers kasunod ng pagbuti ng lagay ng panahon. Marami na sa ating mga kababayan ang masasabi natin ang nakikiisa sa ating preemptive evacuation. Kung noon talaga years ago, babalikan natin, napakarami at napakahirap kumbinsihin ng ating mga kababayan makiisa sa evacuation. Nagpaalaala naman ang NDRRMC sa mga mountaineer na makipag-ugnayan sa kinauukulan tuwing aakyat ng bundok upang huwag matrap kapag masama ang lagay ng panahon gaya ng nangyari sa Mount Pulag sa Mariveles, Bataan at Dingalan, Aurora. Paramihan po dito sa nakitala natin mga baguhan po ito na mountaineers. Para po magkaroon kayo ng guidance kung ano po yung protocol pag kayo po ay aakyat po ng bundok, makiisa po kayo sa mga accredited na natin at registered na mga mountaineering organizations. Sa ngayon ay patuloy na ang clearing operation sa mga lugar na nagkaroon ng landslide at nasirang tulay sa Northern Luzon.
Nagsagawa na rin ng pre-disaster risk assessment kanina ang NDRRMC upang paghandaan ang paparating na bagyong Lawin. Ngayon pa lamang, nagbibigay na tayo ng advisory sa ating lokal na pamahalaan na mag-replenish na ng kanilang mga ginamit na mga food and non-food items, na mga equipment. Brian De Paz, UNTV News and Rescue, Camp Aguinaldo. And for the news abroad, Haiti will hold its first round of presidential election this November after it was delayed because of Hurricane Matthew. Lendl Jefford reports. Haïti tiendra le premier cycle de son élection présidentielle le 20 novembre. Ceci a donné le temps pour les personnes dans les zones touchées du pays par l'ouragan Mathieu pour récupérer assez de votes. Le premier tour des élections est fixé à la date du 20 novembre 2016, le premier tour comprenant l'élection présidentielle, le tiers du Sénat et les législatives complémentaires. Le président du Conseil électoral à Haïti, Léopoldo Bélanger, dit que les frais pour les élections augmenteront en raison de l'ouragan Mathieu, qui a violenté le pays la semaine dernière et a quitté sur son passage 1000 morts et 1,4 million de personnes dans le besoin. Il y a des problèmes qui posent, qui arrivent là, qui vont entraîner des dépenses supplémentaires. Bélanger ajoute qu'il était important de ne pas exclure les grandes sections de la population touchées par la tempête pour assurer la légitimité des candidats. Les élections du second tour se tiendront le 29 janvier. Lendl Jefford, UNTV Nouvelles et Sauvetage, Port-au-Prince, Haïti. The Japanese government started discussions on a strategy for guiding foreign tourists to safety in case of fires and earthquakes as it prepares to host the 2020 Olympics and Paralympics in Tokyo. Ryuji Sasaki has a news. 日本政府は万が一火事や地震に備えて外国人旅行者を安全に導くための戦略の話し合いを始めました。これは2020年の東京におけるオリンピックやパラリンピックを主催する準備であります。消防庁の下であるパネルが2018年3月あたりに戦略を集め、それを施政機関、競技場、空港または主な施設などに提供されます。そのパネルが緊急地震速報や避難路を複数の言語で表示し、そのような施設内にデジタル画面を設置することに検討しています。オリンピックをしっかり迎えると同時に素晴らしい東京で世界の人たちをお迎えするように私ども努力してまいりたいとこう思っております。リュウジ・ササキ UNTV ニュース&レスキュー日本。 And those are the stories making headlines around the world. I'm Darlene Basinga and good evening. Sumandalang BOC Transformers sa buzzer-beating 3-point shot ni Michael Anthony Sumalinog upang mahatak ang overtime period at talunin ang PNP responders sa elimination round ng UNCV Cup Season 5 kahapon. Samantala lumaki naman ang pag-asa ng GSIS Furies at MMDA Black Wolves na umabante sa susunod na round matapos magwagi sa kani-kanilang mga katunggali. Ito ang balita ni Bernard Dadis. Banzali hinulog para kay Cuevas. Abugang binigay kay Banzali, inilag. Nabuhayan ng pag-asa ang GSIS Furies sa kanilang kampanya sa UNTV Cup Season 5 matapos maitala ang unang panalo kontra DOJ Justice Boosters sa score na 94-84 sa kanilang sagupaan kahapon sa Pasig City Sports Center. Sa ngayon ay may 1-2 win-loss record na ang GSIS. Nalaglag naman sa ilalim ng Group B ang DOJ na may 4 na talo at wala pang panalo. Sa second game, sa unang pagkakataon, nakatigim na rin ang panalo ang MMDA Black Wolves matapos talunin ng Ombudsman Graftbusters sa score na 92-82. Dinomina ng Black Wolves ang first half, ngunit bumuelta ang Graftbusters at tinambakan ng 16 puntos ang MMDA sa pagtatapos ng third quarter, 70-54. Hindi naman sumuko ang MMDA at ipinamalas ang kanilang bangis upang baligtarin ang sitwasyon sa last quarter.
Sa ngayon ay may kapwa 1-2 win-loss record na ang MMDA at Ombudsman sa Group A. At sa third game, kinilangan ng BOC Transformers ng overtime game upang talunin ng 3-time runner-up PNP Responders sa score na 93-84. Isa na namang buzzer-beater 3-point shot ang nagdala ng swerte sa BOC upang masungkit ang ika-4 na sunod na panalo. Una rito ay agad niratrat ng mabilis na opensa ng PNP ang BOC upang tambakan ito ng 13 puntos sa first quarter, 23-10. Nanatili ang mabilis na opensa ng PNP sa second quarter, 38-32. Bumawi ang Transformers at 2 beses na itabla ang score bago makuha ang 1 puntos na abante sa pagtatapos ng third quarter, 58-57. Last 22 seconds sa fourth quarter, lamang ng 3 puntos ang PNP at sa kanila pa ang bola nang maagawan ni Marlo Aquino si Olan Umiping at mabilis na in-layup 72-71. Olan! Olan! Naipasok naman ni Japet Cabahog ang 2 free throw upang ibalik sa 3 ang abante ng PNP last 12 seconds ng ball game. Ngunit di pinanghinaan ng loob ang BOC hanggang sa maipasok ni Michael Anthony Sumalinog ang buzzer-beater 3-point shot. Quickly! And there's Sumalinog! It's Sumalinog! Oh boy! It's good! Tinanghal na best player of the game si Sumalinog na may 18 points, 3 rebounds at 2 assist. At si Marlo Aquino na may 25 points, 5 rebounds, 3 assist at 1 block. Sa ngayon ay nangunguna sa Group B ang BOC na may malinis na 4-0 win-loss record. Bernard Dadis para sa UNTV Cup Season 5. At yan ang ating balita sa sports ngayong gabi. Ako po si Talia Javier. Balik sa inyo, June, Angela, and Monica. Maraming salamat, Talia. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano naming nasaksihan. Kayo makapagtitiwala ng aming nakita at narinig. Ang aming ibinabalita. Magandang gabi.